Inumpisahan ko ang pagpasok sa tunnel na ito sa Tahimik Avenue, CP Garcia Highway kasama ang dalawang guest at isang tour guide, ngunit sa entrance pa lang ay ramdam ko na ang takot na baka biglang lumindol at gumuho habang nasa loob kami. Ang tunnel na ito ay nagsimula at hinukay ng mga Filipino prisoners mula noong 1942 sa kasagsagan ng World War II sa utos ng Japanese Imperial Army, na kung saan ginawa rin nitong bunker, imbakan ng mga armas at bala, tulugan at proteksyon mula sa air attacks at artillery habang patuloy sila sa kanilang guerrilla warfare laban sa puwersa ng gobyerno ng Pilipinas at US. Taong 1960 nang magsimula ang paghuhukay sa diversion road para gawing kalsada, ay nadiskubre ang tunnel na ito at naibinta sa pribadong may-ari, na ngayon ay pinatayuan ng hotel sa ibabaw at katabi nito. May mga ilaw sa loob at basang-basa ang daanang inapakan namin, kaya kailangan mag-ingat at magsuot ng sapatos para di madulas. Napansin ko na mabilis maglakad ang tour guide dahil siguro nagmadali siya na baka biglang lumindol at matrap kami sa loob. Sa aming patuloy na paglalakad ay nakita ko ang maluwag na meeting room sa kanan na may 3 sundalo at prayer room naman sa kaliwa na may golden Buddha na sinasamba. Napag-alaman ko na kaya pala nakasurvive ang mga sundalong Hapones noon dahil ang tunnel na ito ay may tubig sa ilalim na pwedeng inumin, na ang ibig sabihin pag may tubig, may oxygen. Makikita rin sa kaliwang gilid ang Bartolinang kulungan na kung saan dito kinukulong ang mga bihag na Pilipino at Amerikano. Pagdating namin sa lower part ng tunnel ay kailangan yumuko ng kaunti habang naglalakad para di mabagok ang ulo sa bato sa may bandang itaas. Ito ang imbaka ng mga armas at bala sa pakikidigma na may nakatayong commanding officer noon ng mga Hapones. Mayroon din raw nakuhang gold bars mula sa Buddha sa may prayer room. Napag-alaman ko rin na ang tunnel na ito ay naging hideout ng grupo na pinamumunuan ng isang high-ranking Imperial Japanese Army Commander ng Occupation Division na si Lieutenant General Jiro Harada. Halos 4,000 ang napatay na tauhan ni Harada, kaya lumisan siya at pumunta sa bulubunduking bahagi ng Bukidnon. Matapos ang aming pag-iikot sa loob ay sinabi ng tour guide na kailangan namin bumalik kung saan kami pumasok at doon na rin ang exit palabas.